Yan. So yung material natin, nakalagay na title dyan is What the Bible. So in our case, KJV yung ginagamit natin. What the Bible teaches about understanding Scripture. So there are two ways na ini-interpret nating mga believers or minsan non-believers yung Bible, no? So there is of course the correct way and the wrong way of interpreting the Bible. So meron tayo diyang may encounter na dalawang term. So yung isang term is eisegesis and the other one is exegesis. So narinig niyo na po ba yan? Kaso minute ko pala kayo, no? So yan, if ever maganda kung narinig nyo na. At kung di pa naman, so yung ICGCs ay, sabi dyan, no, it puts my ideas into scripture. Ibig sabihin, pag nagbasa ka, hindi mo siya iniintindi, parang gano'n, no? Or iniintindi mo siya, but hindi mo ina-accept yung sinasabi ng text. Pero binibigyan mo na kagad siya ng meaning. So, yung idea mo, kung ano yung naisip mo, yun yung nilalagay mo dun sa scripture. So, yung other way of interpreting naman is exegesis, yung tawag sa kanya. And it is the correct way of interpreting the Bible because it draws out God's meaning from the scripture. So kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun talaga yung tinatanggap nung nagbabasa or nung nag-aaral, no? So hindi niya pinipilit yung idea niya na inilalagay niya dun sa scripture. So for those who are preparing for preaching and teaching ministry, ito yung ginagamit nila, no, yung exegesis. And this course is usually being taught kapag nasa Bible school or sometimes yung mga pastor dinadaanan nila sila tinuturo din sa Sunday school or sometimes sa prayer meeting pagka nagkakaroon ng kasi dito sa amin yung prayer meeting namin tinatawag ni pastor na Bible Institute. So nagkakaroon kami ng mga Bible class and subjects minsan. So ang subject na to ay tawag dyan ay hermeneutics. So hermeneutics is defined as the theory or methodology of interpretation. Sabi nga nung isang teacher ko dyan sa Pilipinas, sabi niya, hermeneutics is the art of interpretation, the art of Bible interpretation, or the study of interpreting the Bible. So hermeneutics is particularly of text, language, and symbols. It originated from ancient Greek philosophy. It emphasizes the understanding of written text, especially sacred or literary ones, but has broadened to encompass the interpretation of various forms of communication and cultural expression. So hindi lang siya limited sa religious text, no, or religious symbols. Naging ano na rin siya. Naging mas lumawak na yung sakop niya, no. So ito yung proper way of understanding yung mga binabasa natin. Yung exegesis and yung study na yun ay part ng hermeneutics. And then, to move on, key insights dyan sa exegesis and eisegesis. Exegesis is the recommended approach for those studying text, especially in religious context. So yun nga yung nabanggit natin kanina, no? As it seeks to uncover the intended meaning based on contextual factors. So pag nag-aaral kayo ng Bible, 'di ba? Sa tulad nung last meeting natin na-share ko sa inyo yung tungkol sa Book of James, 'di ba? Kasi yun yung pinag-aaralan namin ngayon. So, sabi nga doon, 'di ba? Sabi ng Book of James kung sino yung nangangailangan ng wisdom.
let him ask of God, di ba? Na hindi nagki-keep to himself, di ba? He gives wisdom liberally. So, minsan natitake natin yon out of context, mga Christians, di ba? Kasi ina-apply natin siya sa kahit anong sitwasyon, di ba? Though hindi siya masama, maganda siya, di ba? Na hihingi ka ng wisdom sa Panginoon, which is right and proper and good, di ba? Pero yun nga yung sinasabi natin. Meron siyang intended meaning. So madadaanan natin yan mamaya dun sa material natin. So ano ba yung context ng James, di ba? Na binalikan natin nung last time. Context ng James is si James sumulat siya sa ah, scattered believers nung church na pinapangunahan ni James. So, scattered yung mga believers, they are persecuted. So, yun yung context na sinabi ni James na humingi sila ng wisdom sa Panginoon kung paano yung magiging approach, paano yung magiging reaction at response nila dun sa sitwasyon nila na kapag kaya nga meron din challenge si James, di ba, na nagugutom at walang damit yung kapatid mo sa pananampalataya sa Panginoon. Tas ikaw meron kang damit na pwede mong ibigay, meron kang pagkain na pwede mong i-share. Tapos sasabihan mo lang yung kapatid na yon na humayo ka at be warm and be filled na hindi mo man lang siya binibigyan ng anumang resources, di ba? So, yun yung context nun. So, doon nagfo-fall yung exegesis, no? Na kukuhanin natin yung tamang interpretation ng scripture. Hindi yung eisegesis, which is yung idea natin, yung ipapasok natin doon sa scripture na nagsasabi na humingi ng wisdom. So, kasi yung i-apply mo siya ngayon or ilalagay mo ngayon yung idea mo. Kasi may test ako bukas. So, ibig sabihin nitong scripture ni James, humingi ako ng wisdom sa 'di ba? Though hindi siya mali, tama siya na humingi ka ng wisdom sa Panginoon, but it is not the proper meaning or context ng scripture. So, ano pang pwede nating sabihin dyan? It is, however, yung uh, application, no? Application ng Word of God. Kaya nga sabi ng Bible, the Word of God is active, living, or powerful, di ba? Sabi kasi it applies to our daily lives, no? So marami siyang application. Meron siyang specific meaning, pero marami siyang application, yung Word of God. So ICGC, sabi dyan, insight is it is common in informal or personal reading and can result in misunderstandings and is often discouraged in scholarly work. So hindi siya pwede dun sa um, kapag nagtuturo tayo, 'di ba? Hindi siya pwedeng gamitin yung ICGCs kasi magiging personal interpretation ko na siya or yung mga ideas ko na lang yung ipapasok ko doon. So, ano pang example natin dito? Just like in school, sabi ko sa notes ko, if you would notice during recitation, di ba, nung mga students pa tayo, students interpret differently. It's because sometimes we get into the habit of putting our own ideas on what we read instead of pulling out the ideas of the writer or author. So naalala ko nung nasa school pa ako, meron tayong subject, 'di ba? Filipino subject. And sa Filipino subject, minsan ginagamit diyan yung book ng Ibong Adarna, Noli Me Tangere, tsaka El Filibusterismo, 'di ba? Si Dr. Jose Rizal. And yung book niya ah, is historic novel, 'di ba? So meron siyang gustong iparating dun sa mga tao which is dinidescribe niya yung
difficulties and struggles ng mga Pilipino nung time na yon. And meron ding part dun sa kanyang historic novel na love story, di ba? So meron ding symbolical dun. So yun yung dapat pag binabasa natin, tinitake into account natin yung era na yun, kung ano yung nangyari dun, kung bakit nabanggit ng writer yung mga bagay-bagay na yun and paano niya gustong iparating yung kanyang message, di ba? So yun yung difference ng exegesis and ICGCs. So, yan. Punta na tayo dun sa material. So, number one, yan, na-touch natin kanina habang aking dinidescribe yon. Scripture has intended meaning, no? So, tinuro ng Bible dyan. Makikita natin yan sa Second Peter chapter 1 verse 20. Sabi dyan, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. So kung gagamitin dyan sa pag-aaral na yan is eisegesis, which is in our study, we consider it the wrong interpretation of the Bible. So sabihin natin na this verse means whatever God personally tells me. It means, no? So ginawa mo ng personalized. So sabi nga natin, in our study, it is wrong. Pero kapag nagpe-personal reading ka, di ba, you let the Bible speak to yourself. But for the sake of our study, let us consider it the wrong interpretation. So, scripture has intended meaning. So, the right interpretation of this verse is it teaches that scripture has a God-given meaning, not one invented by personal opinion, no? So, lagi 'di ba minsan pag may wini-witnessan tayo, 'di ba sinasabi nila, ano lang naman 'yan eh. Pansariling opinion lang naman yun nung human writer, 'di ba? Kasi sinasabi natin, ang sumulat nito si James, sumulat nito si Peter, sumulat nito si Mark. So iniisip nila, interpretation lang yun nung tao na yun, no? At hindi siya nagmula sa Panginoon. Pero sabi nga ni Peter sa Second Peter chapter 1 verse 20, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. So, number two, scripture can be twisted or misused. So, Second Peter chapter 3 verse 16, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest or struggle, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. So example, eisegesis, this verse doesn't apply to sincere people, only to obvious false teachers. So ang exegesis or proper interpretation is Peter warns that anyone, especially the ungrounded, can distort the scripture with serious consequences, no? So sabi nga diyan, kahit si Apostle Peter, no, sinabi niya na sometimes it is hard to be sometimes it's hard to understand yung scripture and yung writings. Ang pinapatungkulan niya dito si Apostle Paul kasi nabasa niya yung mga writings ni Apostle Paul. And even Peter, he confirmed yung writings ni Paul as scriptures, no? So yun, sabi nga niya, kung nabanggit niya to, ibig sabihin, 'di ba? Even him sometimes nag-struggle siya sa pagbasa ng scripture. Lalo na yung mga writings ni ni Apostle Paul, no? Kasi si Apostle Paul is learned, 'di ba? Scholar siya and
high yung kanyang education, di ba? Nag-aral siya under kay Gamaliel, which is isang prominent teacher dun sa time nila. So, question, nabasa niyo na ba po itong material na to? Thumbs up kung nabasa niyo na siya. KJB, nabasa niyo na ba siya? Thumbs up. And so, yun, para alam ko lang kung kailangan ko ba siyang i-explain ng detailed or um, pwede natin siyang i-touch lang ng konti. Kasi 'di ba, pag nabasa na natin siya, sometimes pag may narinig tayong explanation kahit na short lang or hindi masyadong ganun ka-detailed, it makes sense na, 'di ba? Kasi nabasa na natin siya. So, yun, sabi niyo naman nabasa niyo na siya. So, number 3, God commands right handling of His Word. So, yan yung mga tinuturo, no? Ito rin mismo yung mga points natin nanggaling din siya sa Bible. So, it's good na yung tinuturo natin is coming from the Bible din. So, number 3, God commands right handling of His Word. So, sabi dyan sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, ICGCs or personal interpretation is this means dividing the Bible however my denomination teaches, or pwede ring sabihin na this means dividing or interpreting the Bible however I want. Di ba? So, pwedeng yun yung interpretation. Kasi sabi dyan, study to show thyself approved unto God. But the right interpretation is that Paul commands careful or accurately handling of Scripture. So God's message is not misrepresented. And, di ba yung context niyan is, binibigyan niya ng advice and guidance si young pastor Timothy, di ba? Kaya nga, second letter niya na yan kay Timothy, which is his giving advice, no, kay Timothy. Kasi medyo bata pa siya, kumbaga. Kaya nga sabi din niya dun sa letter, di ba? Despise not the youth. Kasi not meaning, no? Even in our day, 'di ba? May mga young people na pag tiningnan mo mas mature pa sa sa adult na believer, 'di ba? Pero yun nga, tapos minsan dinidiscount natin sila kasi mas bata sila sa atin. Pero yun nga, yung journey natin hindi sabay-sabay, 'di ba? May ibang nagmamature na mas mabilis, and meron naman matagal na sa pananampalataya pero hindi pa nila natututunan yung lesson na binigay sa kanila ng Panginoon, no? Kaya hindi sila nagma-mature and hindi sila nag-grow. So, pagka kanya-kanyang journey. But, yun nga, the Word of God needs to be interpreted correctly. Kaya sabi dyan, we study, no, to show thyself approved unto God. And number 4, ignorance of Scripture leads to error. In Matthew chapter 22 verse 29, sabi dyan, Jesus answered and said unto them, ye do err. So, nagkakamali kayo, not knowing the scriptures, nor the power of God. So, personal interpretation, ICGCs, Jesus is criticizing their bad attitudes, not their understanding of the scripture. And the proper interpretation is the exegesis. Jesus directly links doctrinal error to a lack of biblical understanding, no? So sabi nga natin,
'di ba? Or kadalasan naririnig natin sa preaching, 'di ba? Yung mga Pharisees, they have the highest level of understanding dapat or knowledge kasi sila yung educated and sila yung teacher dun sa time nila, 'di ba? Pero anong ginagawa nila? Biniburden nila yung mga tao, biniburden nila yung mga believers kasi dinadagdagan nila ng works, no? Dinadagdagan nila ng works yung tawag dito, yung word of God. Yung law, 'di ba? Law na nga siya, tapos dadagdagan pa nila na dapat ganito, ganito, ganyan. So, ano bang example niyan? Ah, Nakalimutan ko yung tawag eh. Ano yung tawag doon? Yung binanggit ni Brother Roy. Yung law na ginagamit ng Jew to this day. They have this book na it's a compilation of the law. Tapos meron pa mga additional na law. So pagka naalala ko siya, balikan natin. So yun, no? Kaya sabi dito ng Panginoon, ye do err not knowing the scriptures nor the power of God. And pag binasa natin yung scriptures, ang daming instances na china-challenge nila ang Panginoon, di ba? Kasi nga, gusto nilang ah, by intelligence or mapakita nila yung pagiging supreme nila through knowledge, no? And number five, scripture must not be handled deceitfully. So, Second Corinthians chapter 4, verse 2, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. So, ICGCs, as long as the result helps people, the method doesn't matter. Which is wrong, di ba? Kung mali, mali, di ba? Sabi nga, ah, the means or the result does not justify the means, sabi nga. And exegesis, Paul condemns manipulating scripture for personal, emotional, or religious gain. So kung babalikan nyo yung church history, no, um, there was a time na, sabi ko nento ko sa mga anak ko, there was a time sa church history na mga priest lang yung nag-handle ng Word of God. Hindi nila pinapabayaan or inaalaw na magkaroon ng access yung mga common people, no, na magkaroon ng access at mabasa yung Bible. So dahil doon sa part na yun ng history, nagkaroon ng kaisipan yung mga tao, especially in the Catholic religion, na mahirap basahin yung Bible, hindi mo siya mauunawaan. Ang makakapagturo lang nun ay pari or pastor, di ba? Meron nga kami na encounter one time, soul winning kami. Tapos meron kaming isang nakita na na lalaki, no, nandun siya sa labas ng bahay niya. Tapos nung lumapit kami sa kanya, yun nga sabi namin, kung pwede siya makausap, mag-share ng about sa gospel. Ang tanong niya is, pastor ka ba? or, or pari ka ba? Para sa kanya, dun sa tao na yun, wala akong karapatan or wala akong kaalaman para i-share sa kanya yung gospel kasi yun nga, ang requirement niya para sa kanya, ang nakakaunawa lang ng scripture ay pare or pastor. So kung hindi ka pare, hindi ka pastor, wala kang karapatan magbahagi na kanya ng salita ng Diyos. So dito naman, sabi nga, no, scripture must not be handled deceitfully. So nung time din na yun sa church history, no, ginamit nila yung salita ng Diyos para sa kanilang personal gain. Kaya nagkaroon ng mga tawag dito,
merong part sa church history na ginamit nila yung Word of God and twinist nila yon para magkaroon sila ng offering. Tapos yung offering na yon, ginamit nila para magpatayo pa ng mga church building. Kaya kung makikita nyo, di ba, meron pa mga natitira ngayon ng mga infrastructure sa iba't ibang lugar na napakaganda ng mga ano nila, di ba? Mga church building nila. Lalo na yung mga sinaunang churches, yung mga basilica sa ganitong lugar. So, ginamit nila yon sa at one point in time yung scripture. Tapos, meron pa sa church history na kalimutan ko siya eh. Pero nadaanan namin sa isang lecture namin sa church history na ginamit din nila yung, kaya merong ano, 'di ba, yung sa Catholic yung padasal sa mga namatay na. So, nasa church history yon na in-institute nila yon, tas tinuro nila na yung kamag-anak mo na namatay na para makaahon siya sa apoy ng impyerno. Kailangan magpadasal ka and nagbibigay sila ng offering. Tas yun, ginamit siya ng corrupt leaders sa churches para sa personal gain nila. So nagkaroon sila ng mga riches. Tas yun nga, nagkakaroon sila ng chance na magkaroon ng mas mataas na posisyon sa kanilang religious denomination. So, yun nga, scripture must not be handled deceitfully, no? Hindi siya dapat ginagamit para sa personal gain natin. So, dagdag ko lang dito. Naalala ko siya palagi eh. Merong kakilala si Sister Jackie na nung nabanggit niya na ano, parang sabi niya yung asawa ko nag-aaral siya para sa ministry. Tapos ang response nung napagkwentuhan niya or nung response nung kakilala niya is, maganda yan, yayaman ka dyan. So, may ano, di ba, may thinking na ah, parang in a way, masakit siya marinig and masakit sa puso kasi ang parang doon parang na-judge ka na kagad, 'di ba, na kaya mo siya ginagawa for personal gain para ikaw ay yumaman. Tapos, number 6, human traditions can replace God's truth. So sabi sa Isaiah chapter 29 verse 13, wherefore the Lord said, for as much as these people draw near me with their mouth and with their lips to do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of man. So, takot lang nila sa ano lang, no? Sa kaisipan lang, pero hindi talaga sa gawa nila, no? Hindi nakikita sa gawa nila. Example is, personal interpretation, this only applies to ancient Israel, not modern believers, which is wrong. Diba may tinatawag ka, sabi nga nung pastor teacher dyan sa BJMBC, meron kang mga mababasa sa Bible na kinoconsider natin na timeless truth. Ibig sabihin, it still applies to this day. Hindi mo siya pwedeng i-disregard kasi it still applies. Hindi siya nagfo-fall sa kahit anong timeline, no? Kaya sabi niya, timeless truth. So, exegesis, God warns that man-made teachings can replace true obedience in any generation. So, yun yung dapat nating makita dyan sa scripture na yan, no? And number 7, misinterpretation has real consequences. So, sabi dyan sa Jeremiah 8:8, how do ye say, we are wise, and the law of the Lord is with us? Lo, certainly in vain made he it. The pen of the scribes is in vain. So, example, religious leaders can't be wrong if they're sincere. And correct interpretation is God rebukes
leaders who claim authority while misrepresenting His word. So, sometimes, no, medyo pag nagbasa tayo ng ganito, ah, nagiging ahead ako sa sarili ko. Pero sometimes, pag nagbabasa tayo ng ganito, isang one-liner na verse lang, medyo mahirap siyang intindihin. So, I think nasa material natin yun. But, we need context, no? So, pag ganito na medyo mahirap intindihin yung scripture, you read yung verses that surrounds that verse, no? Para mas magkaroon kayo ng clarity or context. So, nasa na tayo? Approaches for understanding what the scripture says. So, always remember, or rule of thumb natin, merong correct way and wrong way of interpretation. Just for the sake of this study. And when it applies to scripture. So, ICGCs is, what does it mean to me? What does this verse mean to me? And exegesis is, what did this mean to them dun sa original audience ng scripture? And what does that mean for us today? No? So paano natin i-apply yung scripture na yun as timeless truth? Because it is coming from God. So number one, historical and cultural background. Ano ba mo natin? Dito. Yan. Historical and cultural background. So sabi dyan, you ask who was writing or speaking and to whom was it written. Understand what circumstances they are in. So example is Revelation chapter 3 verse 20. So basahin ko yung scripture for the sake of our time. Anong oras na ba? 5 o'clock. Okay, Revelation chapter 3 verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and he will sup with me. And will sup with him. Oh, mali ako ng basa, sorry. And he with me. So, sabi dyan, ICGCs, Jesus knocking at the door is about inviting Jesus into your heart, which is the wrong interpretation of that scripture. Exegesis is Jesus is addressing a complacent church in Laodicea, calling believers to repent and restore fellowship. So sabi nga natin, no, we should read yung context din nung verse na yan. So, yun nga, yung ating, so nabanggit dyan, sino yung nagsasalita, which is Jesus Christ. Sino yung sinusulatan niya, or kinakausap niya doon sa verse na yon, which is the church in Laodicea, and ano yung circumstances nila. So, tinatawag niya ang mga believers doon to repentance and fellowship, no? So, number two, immediate context. So, verses around it. What do the surrounding verses say? So, example is Philippians chapter 4 verse 13. Sabi dyan, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So, ICGCs or yung personal interpretation natin, I can do all things through Christ means I can achieve anything I want. So, sometimes minsan naririnig ko to sa mga basketball player eh. Lalo na nung nandun ako sa church sa Carmona, merong YP doon na mahilig mag-basketball. And ito yung kanyang favorite verse. I can do all things through Christ which strengtheneth me. So, if he
puts his ideas. So, yun yung wrong interpretation, no? Na pwede niyang ma-achieve yung kahit na anong gusto niya. But in its proper meaning, Paul is talking about enduring hardship and contentment, not unlimited personal success. So, yun yung context no Bible verse na yun, no? And sabi nga nila, di ba, sinulat ito ng Apostle Paul nang siya ay nasa kulungan. Pero the letter, no, yung epistle sa Philippians, it talks about much rejoicing. Pero yung sitwasyon niya siya ay nasa prison. And to continue, number 3, whole Bible context. Scripture interprets Scripture. So yan yung idea, no? Pagka hindi mo siya maunawaan, dapat titingnan mo siya yung sa kabuuan ng Bible, no? For example, dito muna tayo sa example. How does this fit within the rest of the Bible? So yun yung dapat mo itanong sa sarili mo, no? So Matthew 7:1, judge not that ye be not judged. So ICGCs, judge not means Christians must never call out sin. So hindi yun yung tamang interpretation, no? Exegesis or the right interpretation is Jesus forbids hypocritical judgment and not moral discernment. So sabi natin dyan, see Matthew 7:5 and John 7:24. So let me read those verses. Matthew 7:5, sabi dyan, thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. And John 7:24, judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. So, so 'di ba pag binasa mo yung Matthew 7:1 medyo in a way may pagkakulang siya, 'di ba? Ano yung sinasabi doon na judge not. But then mm, you read yung totality ng Bible or i-take into account natin yung kabuuan ng Bible, no? So if you read other verses, ayun nga, surrounding it, kasi 7:1 siya. Pag dumating ka sa Matthew 7:5, mas magbibigay ng clarity yung scripture, no? So scripture explains or interprets scripture. So sabi dyan, whole Bible context. So naalala ko lang yung last semester pinag-aaralan namin yung sa Old Testament um, yung Israelites nung pumasok sila sa Promised Land or yung Canaan, 'di ba? Binigay ng Panginoon sa kanila yung or yung promise ng Panginoon is para sa kanila yung land na yun. But um but that land is inhabited. So, mayroong mga nakatira dun sa land na yun, 'di ba? Tapos 'di ba may mga instruction ng Panginoon ang Diyos na they should uh, eliminate or kill yung mga tao na nandoon. And sometimes, especially for the young believers, 'di ba yung question natin parang tama ba 'yun? Tama ba 'yun na dapat tama ba 'yun na yun yung instruction ng Panginoon? Pumatay? 'Di ba bawal pumatay? So I think ano din at some point in time ng pagiging mananampalataya ko, question ko rin yun sa sarili ko. Bakit ganun na pinapatay lahat yun? 'Di ba ang Diyos natin is righteous. Siya ay holy, siya ay ah, yung morality niya is tama, 'di ba?
So, um, ang nakapag-clear up ng mind ko dun sa question na yun is yung sinabi nung pastor teacher namin na you should consider nga yung kabuuan ng Bible, no? So, yung instruction na yun na to eliminate yung inhabitants ng land of Canaan is considered as God's perfect judgment or God's righteous judgment. So, yun yung deserve nila na kaparusahan dahil sa sila ay ah, marami silang kasamaan na ginagawa, 'di ba? Sabi nga doon, they offer their children, 'di ba? Ginagawa nilang sacrifices yung mga anak nila. So even them pinapatay nila yung mga anak nila. Ano pa, they're having sexual relations inappropriately, hindi design ng Panginoon. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, and even sa animals, 'di ba? So they are not doing yung tama. So ibig sabihin puro sila kasalanan, 'di ba? And even yung mga lumalaki na mga bata, nakikita nila yung ganong practices. So it's kaya yung judgment ng Panginoon doon is righteous judgment, no? Yun yung kaparusahan ng kanilang kasalanan. And hindi sila ah, basta-basta lang pinatay, no? Or hindi basta-basta binigay yung judgment sa kanila. They have been practicing that sin for years and uh, hundreds of years na nilang ginagawa yun. So yun nga, sabi dito, whole Bible context, no? Para maunawaan natin siya. So also, dapat lagi natin babalikan yung tag dito. Lagi natin babalikan yung character ng ating Diyos. That He is holy and He is a righteous judge. Number, oh, naghang. Okay. Next, number 4. Number 4. So, literary genre. So, ask if the book you're reading or the verse you're reading is it history, poetry, prophecy, parable, or letter? And does it use symbolism? So, there are rules, no? Rule of thumb is biblical history records real events that happened in the past, during, or before the time the author wrote about them. History may be written later, but it still tells what actually happened. And sometimes it's biblical poetry. It communicates truth through imagery, metaphors, and emotion. So it should be read as poetic truth, looking for meaning rather than literal or physical detail. So sabi nga no, um, sabi nga nung matanda sa pananampalataya na wag daw lahat ng nababasa nililiteral. So yun, he probably means na kapag poetry, you take yung symbolisms, no? And metaphor. So wag tinitake na literal. Next, let's try to make this faster. So sometimes it is biblical symbolism which uses objects, actions, or images to represent spiritual
truths. The symbol points to something real. It does not replace reality or cancel the literal meaning of the passage. So, anong example? Meron ako nilagay dito na example is Luke chapter 18 verse 25. So sabi ng Panginoon, "For it is easier for a camel to go through a needle's eye than for a rich man to enter into the kingdom of God." No? So pag kinuha niyo yung context niyan, it it begins from Luke chapter 18 verse 22. So sabi doon, "Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing. Sell all that thou hast and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, follow me." And when he heard this, he was very sorrowful, for he was very rich. And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God. So this is symbolism, no? For it is easier for a camel to go through a needle's eye than for a rich man to enter into the kingdom of God. So bakit ko siya nasabi na symbolism? Kasi if you read through, makita nyo yung verse 26, sabi doon, "And they that heard it said, Who then can be saved?" And then, sabi ng kasi na, 'di ba yung expression is mas madali pang pumasok ang isang camel sa needle's eye kaysa dun sa mayaman na dun sa rich man. And verse 26, "And they that heard it said, Who then can be saved? And he said, The things which are impossible with men are possible with God." Then Peter said, Lo, we have left all and followed thee. So sabi nga nung teacher namin, no, maraming nag-i-interpret nitong Bible verse na to, yung sa camel. For it is easier for a camel to go through a needle's eye than for a rich man to enter into the kingdom of God. Sometimes yung ibang preacher, ininterpret nila to na literal kasi dun sa area ng Israel, meron dong tinatawag na needle's eye. Yung gate na maliit lang siya. Tas sakto lang yung mga dumadaan na mga ano dun, yung mga camel. Parang ganon. Maliit lang siya na passage, no? Tawag sa kanya needle's eye. Though it is true, pero itong verse na to, kung paano siya sinabi, is dun siya sa needle, no? Yung karayom. So yun yung interpretation sa kanya. Kaya nga 'di ba sinabi doon na the things which are impossible with men are possible with God. So in-emphasize niya yung ano no, ah yung symbolism na ginamit niya na mas madali pa yung ah, kayang gawin ng posible ng Diyos ang imposible sa tao. So biblical prophecy communicates God's message to people in their present situation and may also reveal what God will do in the future. It often uses symbolic language and calls people to repentance, warns of consequences, and offers hope. So yun yung biblical prophecy. So wala tayong example dyan. But those are the things you need to consider no pag literary genre or yung form. Ito pa, biblical parable is a simple, everyday earthly story that teach a spiritual heavenly truth. So yun yung meaning ng biblical parable, no? Parable, mga teachings ng Panginoon. So it is an earthly story that have spiritual meaning. And biblical letters are written to real people facing real issues. They teach what to believe, correct problems, and give
and give practical guidance for daily Christian living and should be read in their historical and situational context. So example dito is yung magandang example dyan sa biblical letters is yung letter of Philemon kasi ano siya, sinulat siya ni Apostle Paul para sa isang mananampalataya na dating slave na nakasama niya sa gawain. And ibabalik niya yung slave na yon dun sa master, but ini-encourage niya yung master to accept the slave as a brother in Christ. So yun yung mga type ng biblical letters, no? So written to real people that is facing real issues, no? So yung struggle nila doon or yung issue nila doon is yung master-slave relationship. So nagbibigay siya ng practical guidance or ini ini-encourage niya yung uh, Christian na master to accept yung Christian slave. So kailangan mo siyang basahin in their historical and situational context. So example here also is Isaiah chapter 55 verse 12. The trees clap their hands. Literally happened. Literally happened ba yun? May hands ba yung trees? Di ba wala? Yeah, so it is poetic imagery, no? Expressing creation rejoicing. So ang sabi sa Isaiah 55 verse 12, For ye shall go out with joy, and be led forth with peace. The mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap their hands. So it is uh, imagery, no, ng rejoicing. So number 5, literal versus figurative language. Ask, is the language meant to be taken literally or symbolically? So yun nga yung sinabi natin kanina, no? Sabi nung matanda sa pananampalataya sa amin, don't take everything literally. So sabi dyan, John 10:9, I am the door. By me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. So personal interpretation which can be wrong or misunderstood. Jesus is a physical door. But the proper interpretation is Jesus uses metaphor to describe himself as the way to our salvation. So he's the way to our salvation. So yun yung literal versus figurative language. Number 6, original audience and purpose. Ask what problem or situation is being addressed. Example is Romans chapter 15 verse 4. For whatsoever things we were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. So Old Testament laws apply identically to Christian laws or Christians today. Yun yung personal interpretation, ICGCs. But the right interpretation is that Apostle Paul affirms scripture was written to specific people in the past, yet still instructs us today. We must first understand them before applying them to us today, no? So for example, yung murmuring ng Israel sa wilderness, di ba? Anong sabi nila? Inalis lang sila sa Egypt para mamatay, 'di ba? So it's not it is written for our learning, no? Hindi para gayahin natin na mag-murmur din tayo. Meron siyang which is learning dapat natin doon is to put our complete trust in God, no? Whatever the circumstances.
And number 7, word meaning, original language and usage. So you should ask yourself, what did this word mean to the original leaders? For example, yung sa ano, no, Corinthians, no, yung love, Corinthians 13 ba yan? Yung love chapter. Uh, so ICGC's love in the Bible always mean romantic feelings. So hindi siya ganun, di ba? Biblical love for exegesis, biblical love often means sacrificial commitment or agape, not emotion. So sabi nga ng pastor dito, no, agape, you should remember it as total giving, sacrificial love, yung agape. Total giving, sacrificial love. So it's not always romantical love, no, or romantic feelings or emotions. Number 8, progressive revelation. How does later scripture clarify earlier scripture? So, example dyan is animal sacrifices are still required to please God. So, hindi na, no? Hindi na natin syempre na-practice ngayon. So, the later scripture clarifies it and found in the New Testament explains that Christ fulfilled the sacrificial system, no? So, hindi na katulad noon na meron silang sa isang araw, ilang beses sila nagsasacrifice for their sins. And then meron pa silang monthly, meron pa silang annually na sacrificial system, no, para mapatawad yung kanilang mga kasalanan. And number 9, distinction between description and prescription. Ask, is the Bible describing something or commanding it? So ICGCs, everything biblical characters did is approved by God. So that's wrong interpretation, no? And the Bible records sins honestly without endorsing them. So sabi dyan, read 1 Corinthians 10:11. So sabi po doon, now all these things happened unto them for examples, and they are written for our admonition, para sa ating ikatututo, upon whom the ends of the world are come. So, yun nga, no, yung katulad ng sinabi natin kanina. Yung murmuring, di ba? Ah, porket ba ginawa siya ng biblical mga characters, gagawin din ba natin siya? Ano pa yung examples? Si King David, di ba? Nagkaroon siya ng kasalanan, naging murderer siya, naging liar siya, naging adulterer siya, di ba? So, dahil ba siya ay biblical character, gagayahin na natin siya. So, it is not, no? Yung sins niya is recorded for our learning na hindi siya dapat gawin dahil hindi siya approved ng Panginoon, and because of that he was punished, no? Meron siyang kaparusahan na katapat dun sa kasalanan na ginawa niya. Number 10, authorial intent. So ask, what point is the author trying to make? So ICGC's the parable of the Good Samaritan is mainly about being politically inclusive. And the right interpretation of the story or the parable of the Good Samaritan is Jesus teaches what true neighborly love looks like, no? Um, Yun, sabi nga kanina, di ba, parable is an earthly story with spiritual meaning or heavenly meaning. And I think we reached the end of our lesson for tonight, no? 1 hour. Sana ba kayo? Okay pa po ba kayo dyan? Or gusto niyo na lang mag-end na tayo?
Yung next part po ng ating slide. Ayan si KJB. Hello KJB. Okay pa po ba kayo dyan? Opo, okay pa po. Sigurado po kayo. Yan. Sige, try natin. Asa na ba ako? Ah, mm, number. Slide to. Oh, sige, tapusin na lang natin siya. But before natin tapusin, nasa slide 24 ako. Um, natin to. So, after that, saan na siya? Wala. So, balik natin siya dyan. Tada! Yan. So, binigyan din ngayon ni Sister Jack ng reading guide. So, dyan, pwede nyo siyang gamitin kapag nag-aaral kayo nung book, no? So, yan yung, pwede nyo siyang itanong pag nagbabasa kayo ng verse. Is this, yung verse na diniscuss sa book, is this exegesis or eisegesis? So far, nakita naman namin sa mga nabasa namin na ano naman siya, exegesis naman siya no, dun sa book na gagamitin natin. Yun nga lang, medyo ginagamit niya kasi nilalagay niya mga ano, yung emphasis na nung gusto niyang point na i-highlight, no? So, yan yung gagamitin yung guide pagka nagbabasa kayo. So, yung rule of thumb natin, eisegesis, personal interpretation, exegesis, which is the intended meaning of God from His scriptures. Um, so, always ask, what did this mean to the original readers? What does that mean for us today? So, so yan, follow nyo na lang yung material, no? Understand the verse first. What book is this from? Who wrote it? Who were they speaking to? So, yan yung mga na-discuss natin kanina. Tapos, so identify nyo rin siya. Is this history? Is it a fact, no? Real events na dinocument? Is it poetry, prophecy, parable, or letter? Does it use symbolism? And then you read the whole context, no? Pag hindi maintindihan yung isang verse, you try to read at least 5 verses before and after. So yan yung advice namin sa inyo. So ask, does the whole section clearly talk about a future Messiah? Or is it mainly about the writer's own situation? Write the main idea of uh, the section. Mahirap pala mag-share screen. Gahang pa. So you can also check the New Testament. Does the New Testament clearly connect this verse to Jesus? So if no, is the connection based on a pattern, similar idea, direct prediction, or author's interpretation? So you evaluate Lockyer's explanation. As you read this explanation, does he explain what the verse meant in its original setting? So sometimes no, I think sa mga nabasa ko hindi pa niya masyadong ginagawa yan. Hindi niya masyadong in-explain yung verse.
So does he read the whole context? Hindi rin niya masyadong ginagawa yan. He plays or uses the verse that gives more emphasis dun sa point na minimake niya. Does he show New Testament support? So ito I think ginagawa niya naman. Nagbibigay siya ng New Testament. And does he move quickly between ideas without explaining them? Sometimes he does, no? Mabilis siyang mag-transition. So if you feel confused, write what part is unclear. So try to use this, no, material para para sa reading nyo, matulungan ko kayo or most likely si Pastor Benjo ang mag-help sa inyo to understand dyan sa setting nyo, no? Pagka meron kayo hindi masyadong maintindihan, you approach your pastor. And sa LBT, you ask Preacher Mert, no? Pagka nahirapan kayo dun sa pag-understand ng book. So, final decision. After carefully thinking, Locke's explanation seems like. So, yan, practice nyo yan. Yung ginawa ni, ano. Tapos, meron dyang example sa material. Okay? Tapos, um, dali lang. So, tuloy natin yung, tuloy natin dito. 24. Tapos na, hanggang slide 32. Okay, so let's go to our book. So, touch natin ng konti yung introduction. So, introduction, nasa na ako? All the Messianic prophecies of the Bible is our book study. So, sa introduction, the author's original intention is to write about all the subjects of prophecies we can see in the Bible. So, yun yung original plan niya, no? About God, Christ, the Holy Spirit, the angels, the devil, the Jews, the Gentiles, the saints, and the church. So, but he realized that it will be a huge task for him, being at the age of over 80 years old, that he might not have the time to do so, and so he decided to focus on the prophecies concerning Christ, the Messiah, our Lord and Savior. And sabi nga din niya sa introduction, Christ is the best study of how the prophecies of God was fulfilled. So, ideas to be remembered from your reading, no, sa introduction or from my reading sa introduction. Ito yung mga key takeaways dapat nating matandaan. So, God is omniscient. He is all-knowing. His knowledge is full and complete. Yun yung meaning ng omniscience, no? Or his character omniscience. And because his knowledge is full and complete, nothing more can be added, no? Di na siya nagkakaroon ng additional learning, no? Complete na yung kanyang kaalaman. So Isaiah 46 verses 9 to 10. Sabi diyan, remember the former things of old, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times the things that are not yet done.
saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. So yan yung declaration ng Panginoon, no? Na siya ang nagbibigay ng true prophecies. Next slide. Huh? Sana mabagal siya. Yan, key takeaways or ideas to be remembered from the introduction. So if you read the introduction, but ito yun yung makikita nyo, no? So the test of prophets' validity. And he referenced it to Deuteronomy chapter 18 verses 20 to 22. So sabi doon, a prophet shall die if he prophesy a word which was not spoken of the Lord, and if he prophesy for other gods. So yun yung test, no? Kung totoo ba siyang prophet or hindi. So sabi sa Deuteronomy chapter 18, but the prophet which shall presume to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or that shall speak in the name of other gods, even that prophet shall die. And if thou say in thine heart, how shall we know the word which the Lord had not spoken? When a prophet speaketh in the name of the Lord, if the thing follow not, nor come to pass, that is the thing which the Lord hath not spoken. But the prophet had spoken it presumptuously, thou shalt not be afraid of him. So, yun yung test of prophet's validity. Kapag yung prophet noong time nila, no, yung prophet namatay. Ibig sabihin, yung sinabi niya is hindi yun galing sa Panginoon. And then, sinulat to ni Moses. Tapos, the prophet's credentials, no? Sabi diyan ni Lockyer, Isaiah chapter 41 verses 21 to 23. And then, CF Jeremiah 28:7 to 17. So, makukuha natin dyan sa prophet's credentials if the things he prophesy come to pass or happens. So, credible or yun yung credential niya, no? Credibility niya. Kung magkakatotoo yung kanyang sinabi. And then again, if the prophet dies, then his words are lie and not of the Lord. So, trivia. In biblical notes, makita niyo yung CF. And I'm not sure if everyone knows what that stands for or yung meaning yan, no? CF stands for the Latin term confer, which means in English, compare. So it is used to direct the reader to other passages or sources for comparison or additional context para mas maintindihan nyo yung isang Bible verse. No? Katulad dun sa binasa natin kanina na kung ano yung tinuturo ng context, no? Context, whole Bible context, tapos scripture interprets scripture, no? So ginamit siya dyan sa sense na yan. So, for example, if a verse is cited with CF or compare, it often suggests that the reader should look at another verse to enhance understanding or see a different perspective of the same topic. So, let's read I'll read to you yung Isaiah chapter 41, verses 21 to 23. Sabi doon, produce your cause, saith the Lord. Bring forth your strong reasons, saith the King of Jacob. Let them bring them forth, and show us what shall happen. Let them show the former things, what they be, that we may consider them, and know that the latter end of them, or declare us things for to come. So it talks about na yung prophecy, no?
Show the things that are to come hereafter, that we may know that ye are gods. Yea, do good and or do evil, that we may be dismayed and behold it together. So, yung verses na yun, it speaks of prophesying, no? Or challenge dun sa nag-claim na siya ay isang prophet. And Jeremiah chapter 28, so ito yung magbibigay ng much more context, no? Pero sabi ko pala dito sa aking notes, instead of Jeremiah 28, na medyo mahirap pa rin ng konti ma-grasp yung idea, you should read starting from Jeremiah chapter 27. Saan ba siya? Wait lang Using ko lang yung aking screen. Okay. So, sabi natin dyan, no? Prophet's credentials. So, pag binasa niyo yun, yung Isaiah chapter 41, it speaks of yun nga, yung prophesying or yung prophets. But then, sabi niya, compare it with Jeremiah chapter 28. And then, nung binasa ko yung Jeremiah chapter 28, medyo hindi pa rin siya clear. So, mas maganda kung babasahin niyo yung Jeremiah chapter 7 for more context dun sa point na kanyang ine-emphasize, no? Or yung story na kanyang ine-emphasize. So, asan na siya? Uh, lagay natin dito. Lagay natin dito. Jeremiah 27. Mabagal siya. Jeremiah 27. Yan. Kita nyo ba siya? Maliit. Yan, basahin natin siya. In the beginning of the reign of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, came this word unto Jeremiah from the Lord, saying, so, sino nagsasalita? Si Jeremiah. Thus saith the Lord to me, make thee bonds and yokes, and put them upon thy neck, and send them to the king of Edom, and to the king of Moab, and to the king of the Amorites, and to the king of Tyrus, and to the king of Sidon, by the hand of the messengers which come to Jerusalem, unto Zedekiah the king of Judah. And command them to say unto their masters, that saith the Lord of hosts, the God of Israel, that say ye shall unto your masters, I have made the earth, the man and the beast that are upon the ground by my great power and by my outstretched arm, and had given it unto whom it seemed meet unto me. So this is God speaking through the prophet Jeremiah, no? And specifically on this verse, he is declaring that he is the creator God. And verse 6, and now have I given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant, and the beast of the field have I given him also to serve him. So, itong verse na to, no, sinabi niya, di ba, Nebuchadnezzar, king of Babylon, my servant. It doesn't mean na si King Nebuchadnezzar ay saved. It means that
King Nebuchadnezzar is under the will of God, no? Dun sa pinaprophesy ng Panginoon na siya ang gagamitin ng Panginoon na instrument to execute judgment dun sa mga nations na nabanggit sa taas na verse, which is these kingdoms, King of Edom, King of Moab. So yun yung sinasabi dyan. And all the nations shall serve him, and his son's son, until the very time of his land come, and then many nations and great kings shall serve themselves of him. And it shall come to pass that the nation and kingdom which will not serve the same Nebuchadnezzar the king of Babylon, and that will not put their neck under the yoke of the king of Babylon, that nation will I punish, saith the Lord, with the sword and with the famine and with the pestilence, until I have consumed them by his hand. Therefore, hearken not to your prophets, nor to your diviners, nor to your dreamers, nor to your enchanters, nor to your sorcerers, which speak unto you, saying, Ye shall not serve the king of Babylon. So, he's talking about the false prophets na, no? For they prophesy a lie unto you to remove you far from your land, and that I should drive you out, and ye should perish. But the nations that bring their neck under the yoke of the king of Babylon and serve him, those will I let remain still in their own land, saith the Lord, and they shall till it and dwell therein. So dyan nag-end na yung pagsasalita ng Panginoon, pagsasalita ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah, no? And then verse 12, this is Jeremiah speaking na, no? I spake also to Zedekiah, king of Judah, according to all these words, saying, Bring your necks under the yoke of the king of Babylon, and serve him and his people, and live. What? Why will ye die, thou and thy people, by the sword, by the famine, and by the pestilence, as the Lord had spoken against the nation that will not serve the king of Babylon? Therefore, hearken not unto the words of the prophets that speak unto you, saying, Ye shall not serve the king of Babylon, for they prophesy a lie unto you. So, even God, no, siya na yung nag-declare ng uh, test, no, sa mga prophets. Siya na. Verse 16. Also I spake to the priests and to all this people, saying, Thus saith the Lord, hearken not to the words of your prophets that prophesy unto you, saying, Behold, the vessels of the Lord's house shall now shortly be brought again from Babylon, for they prophesy a lie unto you. Hearken not unto them, serve the king of Babylon, and live. Wherefore should this city be laid waste? For if they be prophets, and if the word of the Lord be with them, let them now make intercession to the Lord of hosts, that the vessels which are left in the house of the Lord and in the house of the king of Judah and at Jerusalem go not to Babylon. So yung mga leaders, no, sabi, kung totoong prophet sila, they should ask the Lord not to let na yung mga leaders ng Jerusalem ay makapture, no, ng Babylon. For thus said the Lord of hosts concerning the pillars, and concerning the sea, and concerning the bases, and concerning the residue of the vessels that remain in this city, which Nebuchadnezzar king of Babylon took not, when he carried away captive Jeconiah the son of Jehoiakim, king of Judah, from Jerusalem to Babylon, and all the nobles of Judah and Jerusalem. Yea, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, concerning the vessels that remain in the house of the Lord and in the house of the king of Judah and of Jerusalem, they shall be carried to Babylon, and there shall be
and there shall they be until the day that I visit them, saith the Lord. Then will I bring them up to restore them to this place. So, saan na tayo? Balik tayo sa ating ayan, dito. Yan. So, ano bang gusto kong sabihin dito? Ba't ko ba binabasa yan? Okay. Ito. Sabi niya, di ba? Compare Jeremiah 28 verses 7 to 13. So, kaya natin binasa yung Jeremiah 27 is to give us more understanding dito sa babasahin natin na Jeremiah chapter 28 verses 7 to 17. So, sabi dyan, nevertheless, hear thou now this word that I speak in thine ears, and in the ears of all the people, the prophets that have been before me and before thee of old prophesied both against many countries and against great kingdoms of war and of evil and of pestilence. The prophet which prophesied of peace, when the word of the prophet shall come to pass, if it happens, then shall the prophet be known that the Lord hath truly sent him. So yan yung credentials no nung prophet. The prophet which saan na tayo? Then Hananiah, verse 10, the prophet took the yoke from off the prophet Jeremiah's neck and break it. So, di ba dun sa verse 27, inutusan ng Panginoong Diyos si Jeremiah to make yoke and send it to different kingdoms, di ba? But then, in this chapter, yung prophet na nagka-claim si Hananiah, uh, brinake niya yung, kinontra niya yung Panginoon, di ba? Sinalungat niya kasi ang Panginoon na nagutos kay Jeremiah na maglagay ng or mag-create ng mga bonds and yoke. But then this prophet, brinake niya yung pinagawa ng Panginoon, di ba? So sabi doon, Hananiah the prophet took the yoke from of the prophet Jeremiah's neck and break it. And Hananiah spake in the presence of all the people, saying, Thus saith the Lord, even so will I break the yoke of Nebuchadnezzar, king of Babylon, from the neck of all nations within the space of 2 full years. And the prophet Jeremiah went his way. So, kita niyo yung ano, di ba? Kung binasa lang natin yung Jeremiah chapter 28, hindi natin makikita na yung true words of God is binigay kay Jeremiah, which is, ang sabi ng Panginoong Diyos, yung nations na in-identify niya will be taken to or will become servants of Nebuchadnezzar the king, di ba? So yun yung pre-prophesy ng Panginoon through the prophet Jeremiah dun sa verse 27. And then, dito sa verse 28, merong nagke-claim na binigyan din siya ng prophecy ng Panginoong Diyos, no? Si Hananiah the prophet, no? So, nagbibigay siya ng mga false prophecy na sinabi raw ng Panginoon. So, matindi yung ginagawa niya kasalanan. So, verse 12, nung chapter 28, Then the word of the Lord came unto Jeremiah the prophet, after that Hananiah the prophet had broken the yoke from off the neck of the prophet Jeremiah. So nagsalita ulit ang Panginoong Diyos kay Jeremiah, Go and tell Hananiah, saying, Thus saith the Lord, Thou hast broken the yokes of wood, but thou shalt make for them yokes of iron. For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, I have put a yoke of iron upon the neck of all these nations, that they may serve Nebuchadnezzar king of Babylon. And they shall serve him, and I have given him the beasts of the field also. Then said the prophet Jeremiah unto Hananiah the prophet,
Hear now, Hananiah, the Lord hath not sent thee, but thou makest the people to trust in a lie. Therefore, thus saith the Lord, Behold, I will cast thee from off the face of the earth. This year thou shalt die, because thou hast taught rebellion against the Lord. So Hananiah the prophet died the same year in the seventh month. So nakita natin no, yung in-identify niya na test ng prophet's validity and yung credential ng prophet no. So pinakita diyan yung dalawang example, si Jeremiah and na true prophet and si Hananiah which is the false prophet no. So another key takeaway is Jesus had the mark of a true prophet. John 13 verse 19. So sabi doon ng Panginoon, no? Now I tell you before it come, that when it is come, sabi niya, now I tell you before it come, that when it is come to pass, ye may believe that I am He. So yung context niyan ay makikita nyo sa John chapter 13 verse so instead of focusing up sa verse 19, you read from verse 16. Sabi dyan, Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. If ye know these things, happy are ye if ye do them. I speak not of you all, I know whom I have chosen, but that the scripture may be fulfilled. He that eateth bread with me had lifted up his heel against me. And then verse 19, yung sinabi nila ng Panginoon na dinescribe siya as a prophet. Now I tell you before it come, that when it is come to pass, ye may believe that I am he. Verse 20, Verily, verily, I say unto you, he that receiveth whomsoever I send receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. When Jesus had thus said, he was troubled in spirit, and testified and said, Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me. Then the disciples looked one on another, doubting of whom he spake. So, ba't ko ba binasa lahat yon? So, now understand, ito yung note na ibibigay ko sa inyo. Now understand that often authors of these religious or Christian books, like Mr. Lockyer, our author, they just use a portion of scriptures, no? Mapapansin nyo, isang verse lang yung nilalagay nila to make emphasis dun sa point. For example, yung last point natin, Jesus had the mark of a true prophet. So sabi niya doon, look at John chapter 13 verse 19. Though it says naman talaga yung pagiging prophet ng Panginoon. So based nga dun sa pinag-aralan natin ng material, kanina, we should take the whole context, no? And para magkaroon kayo ng mas malawak na idea dun sa verse na yon. So, they just use a portion of the scriptures that emphasizes the point. And sometimes it will make sense to you, especially kapag nabasa nyo na yung mga scripture na yon, no? Or yung surrounding verses na yon. But sometimes it doesn't make sense to us. So we need to read the verses around it, and sometimes a whole chapter or chapters before that verse. Just like yung ginawa natin sa Jeremiah, no? Binasa natin yung isang buong chapter before dun sa binigay niya na reference para mas maunawaan nyo yung pinopoint out niya dun. And one very helpful resource that I found is yung kung saan natin binasa yung Jeremiah chapter 27. It is KingJamesBibleOnline.org.
So, pwede kayong pumunta doon. And there you can search for a verse, and if you don't understand it, you can continue reading on the page and it has the context right below it. So, kung nag-iisip kayo paano ko nakukuha siya, no? So, nandun sa ilalim, pag may pinili ka na or may sinearch ka na isang verse lang, ah minsan hindi siya clear, 'di ba? So, pag bumaba ka dun sa page na yon or sa website na yon, binibigay niya yung short context, no? So, kunwari, bibigyan ka niya ng additional 3 verses sa taas, 3 verses sa baba, para makuha mo yung ah, tinuturo dun sa verse na yun or yung concept or idea. So there you can search for a verse, and if you don't understand it, you can read the context right below it, showing the verses around that verse that complete the thought or idea that gives the whole story or context. There's also a portion for different Bible translation, so it's not wrong to use different Bible translations, but make sure you compare it to the King James Bible, no? Kasi minsan totally complete idea yung binibigay ng ibang translation. And ano pa ba? So there's different Bible translations, commentaries para makatulong sa inyo to understand the verse or the scripture. And sometimes meron din dun discussions, but sometimes I don't bother kasi minsan may mga nag-aaway-away lang dun sa mga discussion board. So if you really are struggling reading the King James translation, these are good materials, no? So, natatapos na tayo. Sana ba? So, the author also speaks of inspiration and encouragement as he went on his writing journey of the book. So, na-mention niya dyan yung double revealer, no? The Holy Spirit and the Lord Jesus Christ. So John 15:26 talks about the Spirit, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me. So yun yung sinabi ng Panginoon. No? And Jesus Christ, Luke chapter 24, verses 25 to 27. So, nilagay ko dyan yung verse 27, sabi dun, He expounded unto them in all the scriptures the things concerning Himself. Ngayon, no, just recently, naging favorite ko yan chapter na yan, Luke chapter 24. It speaks of the resurrection account, no? Ng resurrection ng Panginoon. Sabi dyan, then He said unto them, O fools and slow of heart, to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures concerning himself. So Jesus Christ taught the disciples, no? Nung after nung resurrection, tinuruan pa rin niya yung mga disciples. So next time, pag mas marami pa tayong time, let's read Luke chapter 24. And then, his double reward, no? So, to meditate in God's word is to delight in the Lord. So, sabi dyan, Psalms 104:34, My meditation of him shall be sweet. I will be glad in the Lord. And if we delight ourselves in the Lord, He will delight in us. So, may mga references naman dun sa book. And then, to honor God and be honored. 1 Samuel chapter 2 verse 30. Sabi doon, them that honor me will I honor. So God recognizes our efforts and works if it is done with the right spirit, heart, and attitude. The author gives the example of when we bring glory to God,
hindi na-save yung hindi na-save yung ano ko kanina. So when we bring glory to God, He blesses us and honors us, no? So sabi nga hindi madaya ang Panginoon, no? So He sees everything and He recognizes our efforts. Ba't kaya hindi na-save yun? And then, yan. So yan yung nangyaring um, Bible quizzing. So dalawang room yung, hindi lang pala dalawa. Maraming room yung ginamit kaya konti lang yung tao dyan. Kasi sila lang yung mga team na nagko-compete. So, yan. Yan sila. Nagko-compete. Nagpa-Bible quizzing. And, yun. Yan yung computer na ako yung nagko-control. So, ayun. And yun, paumanhin at masyado tayong nag-extend. And good night po sa inyo. Let us close in prayer. Ako na po yung mag-close ng